Alam niyo mga kapatid, dito sa province ng misis ko, maraming mga pero may respeto sa nanay niya ang sinaklolohan kami nung kami ay nasiraan sa Kabanggan. Biruin mo mga taga Masinloc sila. Bumiyahe pa sila papuntang Kabanggan para lang i-rescue yung sasakyan ko nasiraan. Isang tawag lang ni nanay pag meron siyang pangangailangan. May mga tao kahit pa paano, mga biyaya ng Diyos na nakakatulong sa amin. Minsan, bilang dayo dito, sila akong dayo. Pero dahil kay nanay, dahil sa pagtuturing nila kay nanay, nabibigyan ng pagkakataon na makilala ko sila. At nabibigyan ng pagkakataon na medyo magustuhan din nila siguro yung pag-uugali ko o ituring nila ako na kabahagi ng kanilang lugar. At dahil na-appreciate ko yun, siyempre nagbabayad ako sa mga tulong na binibigay sa akin. Kawawa naman lahat, working men naman yung mga yun eh. Salamat sa Diyos kahit na ako wala ng pera, pero may pambayad naman ako sa kanila. May naipambayad ako sa mga tulong sa akin. At the same time, yung malasakit na sa mga problema nila, yung masabi man lang nila sa akin, nakakapagbigay tayo ng payo. Minsan, nasasama pa ako sa barangay o sa pakipag-usap sa ibang mga tao kapag may problema o kaguluhan. Ang nalulungkot lang ako na matagal ko nang nakita to kasi may background naman ako mga kapatid na nakapagtrabaho ako sa isang foundation. Ang tinuturo namin dati sa komunidad is may kinalaman sa VAUSI 9262 kung di ako nagkakamali, at saka VAUSI is Violence Against Women and Their Children. VAWC, the VAUSI law, Anti-Violence Against Women and Their Children, and the Anti-Child Abuse Law, RA 7610. Pareho yun ay napakagandang uri ng batas na nagpoprotekta sa mga kababaihan. Kasi po, kung sakaling may nais na makapakinig, lalo na kung ikaw ay galing sa probinsya, o makikita ninyo na maraming mga pang-aabuso ang ginawa ang mga kalalakihan noon. Particularly the generation ng mga magulang ko, yung mga kaedad nila. Marami ako nakita sa ang dami ko na napuntahan mga probinsya sa Pilipinas. Hanggang sa sarili naming lugar na sinasaktan yung babae pero wala siyang magawa kasi nakaasa siya sa lalaki. Psychologically abused yung babae pero wala siyang magawa kasi nakaasa siya sa lalaki. Economically abused yung babae kasi pero wala siyang magawa, di ba? So naprotektahan sila ng VAUSI law, nung anti-violence against women and their children. However, ang nakikita kong problema ng the past 15 years, sa tingin-tingin ko lang, stansya ko lang, is yung VAUSI law was abused. Kasi sa VAUSI po na batas na ganyan, napakaganda dyan yung may remedyo ka na manghingi ka ng barangay protection order sa barangay. Ngayon, kung totoong sinasaktan, kunwari ang isang babae, tapos kukuha siya ng remedyo sa barangay, dapat siguro minumungkahi ng barangay na bigyan ka namin ng barangay protection order para hindi ka saktan ng lalaki. Pero sa ngayon, wala akong nakitang gumawa nun. Anong nangyari, nagrereklamo lang yung mga babaeng di naman naabuso. Sila nga yung abusado. Magrereklamo sila doon, trying to control the narrative. Trying to control the story. O ganito po yung isang maikling kwento, mahabang kwento ko. Merong isang mabait na tao rito, isa sa madalas tumutulong sa amin dito na mabait siya, hindi siya nangangatiran. Tamay-may lang siya. Kilala siyang Under Desaya. Ngayon yung babae, yung lahat ng pera niya kinukuha, lahat ng sahod niya binibigay dun. Pag wala siyang pera, hindi siya pinapakain ng babaeng yun. So doon pa lang kawawa ng lalaki. Pangalawa, ako pinainom ko sila nung pag dumating kami dito. Konti lang. Parang outlet lang, napagod sila. Pinainom ko ng konti. Hindi gagalawa kaming Red Horse. Nagkwentuhan lang kami na mekaniko sa kanipit nung hindi ko na sabihin yung pangalan. Baka tunay na pangalan niya yung masabi ko. Yung tahan ng asawa dito, hindi siya nahiya. Nahiyain niya yung asawa niya. Prior to that, ginagawa niya na yun for 12 years. Hiyain yung asawa niya, kung yung pera ng asawa niya, hindi naman siya nagtatrabaho. At mukhang hindi pa naalagaan masyado yung mga bata sa paningin ko. Opinion lang yun. Itong babaeng to, may mga anak na sa una na napabayaan niya. Kasi sumama naman siya dito ngayon. Sanay siya sa ganyang gawain.
And that is a fact na wala naman ako ebidensya. Pero isipin nyo na lang kwentong barbero siya. But it's a fact na alam na lahat ng tao yan. Kasi mga anak niya sa una, pinatuloy pa ng taong yun dito. Hinahatid pa. Mabuting tao yung kakilala ko dito. Mabuting tao siya. Hindi siya confrontational, hindi siya paglasing, mabait lang. Naglalabas, gusto niya lang yung may kaharap na nakakakwentuhan niya, nakakabiruan niya. Ilang beses nang ginawa, itong babae, itong asawa niyang salbahe, nag-iimbento pa ito ng kwento. Prior to this instance na nangyari dito, ako nag-imbento pa ito ng kwento na nagwawala daw yung tao at gusto ipadampot pa sa pulis. Nagtataka ako sa babaeng ito. Bakit gusto niya meron siya pinanghawakan doon sa lalaki para yung lalaki bigay sahot na lang at sundin siya. And ayaw niya umiinom yung asawa niya o nakikipagkwentuhan sa iba. Kunwari, galing nagtrabaho rito sa amin, pumunta yung susundan niya pa rito. Parang to make sure na yung the version of the person is not being heard. So version niya lang yung pinapakalat niya dyan sa paligid. Yung babaeng yun. The family naman ng lalaki na talagang originally taga rito, hindi sila kumikibo, hindi sila, kasi magmumukhang pinagkakaisahan nila yung babae. So hindi sila gumagawa ng masama doon sa babae kasi yung babaeng yun mukha siyang dehado, iisa niya lang, di siya talaga taga rito. Katulad ko lang din siya dayo, na taong asawa niya yung isa taga rito. Ngayon nagtataka ako bakit siya nagmamanufacture ng mga storya. Pinapanakot niya, gusto niya pa ipadampot yung asawa niyang mabait. Pumunta rito yung asawa niya, may mga tama dito, kinalmot niya. Paano hindi ka may tulak nun? Tapos gusto niya ipadampot sa pulis. Dahil may record na siya sa pulis na may siguro, hindi naman siya ganun ka tiwa-tiwala masyado. Nakisuyo yung mga pulis sa barangay na tulungan niyo po ipag-ayusin tong dalawang to. Kasi pwede nilang damputin yung nananakit ng babae. Pwede damputin sa Faucilo. Ang tingin ko, dapat yung Faucilo, meron siyang counterpart na batas naman din para sa aming mga lalaki. Biruin mo, pag pinakulong niya yung tao, siyang may iwan doon sa bahay ng lalaki. Feeling may-ari na siya ng bahay ng lalaki. Biruin mo, yung bumubuhay siya, gusto mo ipakulong para lang makontrol mo yung narrative. Gusto mong takutin siya lagi na kakasuhan mo siya. Ang bait-bait ng lalaki, kung ibang tarantadong lalaki lang na playboy yan, sige, kunin mo yung mga anak ko, bahala ka. Sige, buhayin mo. Bahala. Pero nag-aalala kasi yung tao dun sa mga anak niya kasi yung unang anak nito mga babaeng to napabayaan, nasa kung saan, nasa Mindanao, nasa iba-iwalay pa, marami na anak sa yung babae sa una. So ayaw niyang magkaganon din yung mga anak niya. Tapos binubugaw pa. Diyos ko. So, nakakaurat, no? Tapos kulang siya pagpapayo yung mga opisyal, kulang sa tamang hindi po namin bayani. Kaya nga sinasabi ko lagi, sana ho, suportahan ng komunidad yung taong to para makita ng barangay yung totoo at eventually, pagdating sa kustodiya siya ng mga bata, ma-assess ng DSWD na hindi niya pwedeng kunin yung bata kasi wala naman siyang trabaho at mapapariwala lang yung mga bata. Dapat iwan dito sa tatay na responsable. And to close yung video na ito, sana may batas din nagpoprotekta sa mga lalaki na hindi na naman kami pwedeng basta saktan. Hindi rin kami dapat pwedeng hiyain mo yung pagkalalaki namin, tapakan mo yung pagkatao namin, hiyain mo kami dyan. That's also psychological abuse. Yung pinicturean ko nga, biruin mo yung babae pa has the audacity na magpa-medical legal at naitulak siya. Kinalmot-kalmot niya habang minumura niya, ginaganyang-ganyan yung lalaki, kinalmot niya, may tama yung lalaki rito, naitulak niya, tapos biglang may bukol daw siya, isang mukha siya naiganon siya ng lalaki, dahil nga kinakalmot niya. Diba? Hindi naman tamang lagi kang nakikipag-inuman, pero hindi naman lasing ko yung asawa niya. Minsan nakikipag-inuman lang out of pakikisama o gusto lang uminom, ilabas yung nararamdaman niya na may outlet ba? Dapat may batas na nagpoprotekta sa lalaki. Kasi naabuso na rin kami ngayon. Yung kapitan dito, nakakausap ko kanina yung kapitan, bagamat medyo dismissive siya sa amin, mukhang medyo naintindihan niya rin ako ng konti. Sabi niya may batas naman sa mga lalaki. Ako, hindi ko alam yun. Alam ko. The point is sana sa mga ganitong instances, lalo na pag may batang involved, pag tinignan mo yan holistically, yung kabuuan yan, tinignan ng mga opisyal, ng pulis, ng barangay, o kung ng korte man, tignan nila muna po siya yung kalagayan ng mga bata. Sino dito sa among the couple yung naglalagay sa mga bata at risk? Sino sa kanila yung naglalagay sa kalagayan ng mga bata na mapahamak sila? Doon pa lang tingnan mo, makikita mo na kung sino yung tunay na nananakit, sino yung tunay na nang-abuso, sino yung nang-agrabyado ng kapwa, sino yung mukhang pera. God bless.